May nagpapatutong client. Ano? Tara? Alam niyo ba guys, kagabi lang yung session na yan. Tapos papansin nyo nga dyan nagsisimula na nga pala ako mag-stencil. Alam niyo ba, nahirapan pa nga ako dyan kasi nga pero at least hindi tulad ng dati na binoballpen pa Kaya nga ayun pag hindi ko pa nga pala siya nai-stencil dyan. Tapos ayun, sinukat ko na nga muna tsaka ko siya in-stencil. Naglolo ko pa nga yung printer ko kasi nga pagkakalagay ko ng stencil dun sa may printer, bigla-bigla nang na-under kahit hindi pa siya nakakonect dun sa may cellphone ko. Kaya nga papansin nyo, nagsaseryosohan ako dun kasi nga sinusukat ko yung design dun sa may stencil dun sa cellphone. Paano ba naman minsan may sumpong yung stencil ko kapag nga ilalagay ko dun sa printer, bigla-bigla nang na-under kahit nga hindi pa nakakonect dun sa may cellphone. Kaya nga ayan papansin nyo, biglang umaandar tapos ayun nga na nagbi-blink-blink yung kulay green. Kapag nga mali, ayun nga nagbi-blink siya, pero kapag naman hindi, naka-steady lang dun siya sa may green. Ayun papansin nyo, dyan kumapit na talaga yung design, tapos nung kanina hindi. Ayun nga, pinagkaiba nung nagbi-blink na green, walang design pero na-under yung printer, tapos dyan naman yung naka-steady lang yung green, nakadikit na yung printer. Kaya ayun nakadalawang beses pa nga kasi nga hinati ko yung design kasi mahaba siya, hindi siya kasya dun sa may stencil, kaya hinati ko na laang. Abay, buti na nga lang ina-video na ko ni mama tsaka siya yung nag-video. Talagang ang saya pag sa mama yung nag-video kasi nga ito dong hindi talaga magalaw. Alam niyo naman, di ba? Pero at least talaga may nagbibideo pa rin sa akin kapag wala minsan si mama, At least na ipopost ko nga. Pero iba talaga yung nanay, Tapos balik pala tayo dito. Mapapansin nyo nga pala, napansin nyo, ayan yung sinasabi ko sa inyo, hinati ko yung design ng client natin. Alam niyo ba yung client natin, siya yung napili ko dun sa may free tattoo kasi nga, ayun nga, mataas na yung followers ka medyo, ha. Isa nga lang dapat yung pipiliin ko dun, kaso nga pumili ako ng dalawa kasi marami rin nag-i-interest. Tapos ayun yung papansin nyo dun sa may stencil, tatlo yung design kasi nga nagkamali ako dun sa una, medyo napaliit yung isa, kaya nga ayun, inulit ko ulit. Kaya mapapansin nyo dun sa may intro ko, ang tagal ko nakaupo dun kasi nga sinusukat ko ng maayos. At ayun, may isa pa nga akong pagkakamali nung una, di ba? Sinukat ko siya, nakaupo yung client natin, tapos ayun ba kaya mapapansin nyo, parang may sulat yung likod niya ng pentel pen. Ayun, na-realize ko na mali pala yan kasi nga, di ba, kapag magsusukat ka, dapat nakatayo yung client natin. Kaya buti nang talaga napaalala ni mama na ipatayuin yung client, kaya nga, ayun, mas okay. Tapos, di ba, mapapansin nyo nga, nagsusuot ako ng gloves palis, kaya iba na yung gloves ko, Pero, nagamit ko lang siya kasi tinry ko yung mga previous ni Kuya Temyong. Aba, quality naman paldo talaga ako doon, pati nga sa glide, ang bango nung amoy. Pero, ginamit ko pa rin yung luma kong glide, inubos ko na, Tapos, dyan pala, naglalagay na nga pala ako ng ink. Kung tatanungin nyo nga pala kung anong brand dyan Dynamic Black Ink ba yun? Ayun, tama, basta Dynamic, tandaan nyo lang yan. Tapos kinuha ko nga 2 cup, pero ang nagamit ko lang pala isa. Syempre, just in case na may malabo, pero hindi naman na namin nagawa yun, kaya nga isa lang yung nagamit ko. Pero natapon ko rin pagtapos ko gamitin, sayang. Alam niyo ba, buti na nga lang ang quality ng gloves sa akin kasi nga nung, di ba, mapapansin nyo sa una kong vlog yung gloves ko yung napakaluwag, di ba, sabi nyo pa nga magpalit ako ng gloves yung medyo pitted sa akin. Buti na nga lang ang pitted dyan, naku po, ayaw ko talaga gagawin na yung pagsuot ng gloves kasi nga ipasmado yung kamay ko, sobrang hirap ipasok ng gloves. Di ba nga yung papansin nyo, sinama ko sa video yung pagsuot ko ng gloves, sinatawanan na ako ni mama doon kasi ubos na yung pasensya ko. Pigil siya ng taway kaya sabi ko huwag na i-video yung kabila. Tapos nga, alam nyo ba, di ba nga nakahiga yung client natin, nagjo-joke pa kami, buti ng ka-humor ko talaga, Tapos si mama nag-cellphone, sabi ko, ma-picture mo nga tong client natin, sabay i-edit mo dun sa Dola. Di ba ang lupit ng Dola, parang totoo Ayun nga, sabi ko, i-edit na nakahiga dun sa beach. Yung client pala natin kasama yung mga tropa niya, kaya ang dami din audience dun, kaya buti na nga na-video ng maayos. Nadidistract pa nga si mama na hiyap oday. Pero alam nyo talaga guys, mahihain talaga yun, kaya nga kapag nalabas ako minsan sa kalsada dati, riratan ako kung sino yung mama ko kasi nga hindi pala halabas yun. Tahimik lang din yan, kaya nagtataka siya kung kanina daw akong nagmana yung bibig ko, napakaingay daw. Abay, hindi ko rin alam, siguro influensya lang din to ng mga nakakasama ko kasi nga may ang kukulit ng mga humor ng mga ibang kaibigan. Pero alam niyo ba kung sino talaga? Kaya ako naging ganito si Dylan. Mapapansin niyo dan, may magla-like dan o kaya magko-comment si Dylan Dumagi. Kasi siya yung kaklase ko nung nung grade 9. Sobrang ng ingay kaya yun, na-influensyahan kami. Naalala ko pa nga kasi nga di ba recess noon. May dito sa may high school merong batuhan yung daan. Tapos ayun tinataguan namin. Yun after lunch yun.
hindi pa tapos yung lunchtime no. Grade 9 kami ng mga oras na yan. Tapos ayun nga, dumaan kami dun sa building ng grade 10. Walang dyan, tinataguan namin si Maui tsaka si Indon. Tapos ayun, nadapa siya. Ang lala ng sugat niya, butas yung pantalon niya Natawa-tawa lang siya ng mga oras na yun. Pero nung pagbalik sa room iyak Hindi naman sobrang iyak, parang naluluha lang. Para man paano hindi, hindi luluha, sobrang hapde. Alam niyo yung bandang sa may tuhod, sabay sa baba, di ba, medyo buta na yon. Nakakamiss din talaga na wala kaming ginagawa nun kapag recess tsaka pag lunch nagala kami. Paano ba naman parang hindi buo araw kapag hindi ako nakakapag-aya ng gala. 10 kaming magkakaibigan sa circle of friends namin nung grade 9 kami. Buti na nga lang nagtyaga sa amin si si Aksalan, si Zephanie, ba naman kapag todo kinig yun sa mga lesson kami. Ang ingay namin sa likod. Sa kanya nakabalance sa amin. Wala, kalokohan lang hanggang matapos yung klase. Parang ewan. Ayaw nga pala, balik na nga pala tayo dito. Mapapansin nyo nga pala, makapal yung sa baba kasi gumamit ako dyan ng 3RL. Tapos dun sa taas, gumamit ako ng ng 9M1. Pero dito naman sa baba, ginamitan ko rin siya ng 9M1 pang shading. Abay, mapapansin nyo nga dun sa balat ng client natin, may glide. Naalala ko tuloy yung yung tinatuan ko dun sa may braso. Abay, paano ba naman di ba nakaupo ako sa likod niya, tapos siya nga, dahil nasa likod ng braso niya, ayun abay, napansin namin, nasa darili niya yung glide, buong buo pa halos hindi kami makahinga sa kakatawa nun parang ewan. Tapos diyan pala sa part 9 pinaupo ko na nga pala yung client natin kasi nga hindi na siya komportable. Kasi nga yung kumain siya, nagmerienda siya kasi nga nagsimula kami 9 PM, sabay natapos kami 1 AM na. Ayun nga, parang nasusuffocate siya kasi nga inakain siya ng pansit canton, nakadapatas na inom din ng kape, di ba, parang ewan lang. Kaya ayun, nasuffocate siya dun sa may jacket nga, kaya nga namumutla siya, kaya sabi ko pahinga muna. Ayan, buti na nga lang pinatapos niya. Huwag kayong mag-alala guys, kami lang naman tao dyan yung nila mama. Tapos ayan, kami lang tatlo kasi nga yung oras na lagi kami natitira dito sa labas. Maayos naman yung pwesto kaya hindi ako naiinip kasi pati, alam niyo ba, di ba nung mga oras na yun, mga alauna na, inaantok na sila mama. Kaya ayun parang, tas yung client natin nakapiket, ginigising ko natatakot ako paano ba na andilim. Ginising ko si mama kahit na nanaginip na parang ewan Tas balik pala tayo dito, mapapansin nyo nga pala nakadalawa nga pala akong pahid sa kanya ng foaming soap. Mapapansin nyo nga ba naman nung unay parang parang naglaro ng putik sa likod niya Ang satisfying palang magtato sa may likod parang ayun, parang ang satisfying. Hindi, para kasing nagsusulat ka lang sa malaking notebook Kaya ang papansin nyo nga pala pati yung mga paligid niya nilinis ko na nga pala. So malapit nyo na pala makita yung final looks niya guys. Ayun na po pala yung final looks niya. Bye bye.